Kamustahin natin ang ginagawang reklamasyon dito sa Manila Bay matapos ang bagyong Karina at Habagat. At bakit nga ba naging ganito na ang Island A? Ang noon ay malawak at malapad na tambak ng buhangin. Bakit ganito na ngayon? Tila ba ay parang naglaho at tinubuan pa ng napakaraming damo? Kaya naman tara, samahan nyo ko at ating silipin ang ginagawang reklamasyon dito sa Manila Bay. Good day mga kababayan, isang magandang araw po sa ating lahat. July 30, 2024 at panibagong update na naman po ang ating gagawin dito sa ginagawang reklamasyon sa Manila Bay. At nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Grabe no mga kababayan, napakabilis ng panahon. Ilang araw na lang ay August na at sa mga susunod na buwan ay September na. So bare months na at ibig sabihin malapit na naman ang Pasko. Kaya naman sa bawat araw na lumilipas ay sulitin natin ito. Maging masaya tayo sa araw-araw. Mahalin natin ang bawat isa. Maging mabuting tao at gumawa ng mabuti. At higit sa lahat ay lagi tayong magpasalamat araw-araw sa nasa itaas. So araw nga po ng Martes ngayon, July 30 at ngayon ay nandito tayo ngayon sa Manila Bay kung saan ay pinalipad natin ang ating kalapati. Dahil nitong mga nakaraang araw nga po ay medyo pangit ang panahon, malakas ang hangin o kaya naman ay umuulan. Kaya ngayong araw na to ay nakatsamba tayo at medyo maganda ang panahon. Hindi naman ganun kainit, hindi rin ganun kalakas ng hangin at wala ring ulan. Kaya saktong-sakto at pinalipad natin ang ating kalapati para magbigay tayo ng update dito sa ginagawang reklamasyon sa Manila Bay. At kakamustahin natin, i-update natin, ipapakita ko sa inyo ano nga ba ang nangyari dito sa ginagawang reklamasyon na to matapos nga itong pagdaan ng bagyong Karina at ng Habagat dito sa Metro Manila. At nawa po lahat ng ating mga kababayang napinsala at naapektuhan ng bagyong Karina at Habagat na yan ay nasa mabuti ng kalagayan ngayon. Pero naniniwala ako na ang mga Pilipino sa bawat pagsubok na ating nararanasan, sa bawat pagkadapa na dulot ng ganitong mga kalamidad ay madali tayong bumangon. Saludo rin tayo sa mga taong handang tumulong sa oras ng pangangailangan ng ating mga kababayan. At ngayon naman ay nandito tayo ngayon na sa reklamasyon at makikita ninyo na napakalaki ng pinagbago ngayon dito. Marami nga ba ang nagtatanong ano nga daw ba ang nangyari dito sa Island A? Ito yung dati na malawak at malapad na tambak ay bakit naging ganito na? Bakit nga ba nila tinatanggal yung mga buhangin na dati dito ay nakatambak na? At kung mapapansin nga ninyo ay napakarami na rin mga damo ang nagsitubuan dito. Sa tagal nga ng panahong hindi ito nagalaw, tinubuan na ito ng napakaraming damo. Maging ang reklamasyon na ito ay hindi rin nga nakaligtas sa dagsa at dami ng mga basurang hatid ng bagyong Karina at Habagat. At meron din naman tayo mga napapakinggan at nababasa sa mga balita na isa nga daw sa mga dahilan ng pagbaha dito sa Metro Manila ay itong mga ginagawang reklamasyon dito sa Manila Bay. Pero bago yan, unahin natin kung bakit nga ba nagkaroon ng space dito sa pagitan ng ginagawang reklamasyon na to at dito sa lungsod ng Pasay. Kung matatandaan ninyo ay ipinatigil ang buong operasyon sa lahat ng ginagawang reklamasyon dito sa Manila Bay. Yan ay sa pangunguna ng ating Pangulong Bongbong Marcos para imbestigahan, suriin at saliksikin kung tama nga ba o nasa legal lahat ng mga ginagawang reklamasyon dito. Lahat po ng reklamasyong ginagawa dito noon ay nasa 22 reclamation. Lahat po yun ay ipinatigil. At makalipas nga ang 3 buwan na pagkakasuspendido ay ilan lamang sa mga reklamasyon na to ang nabigyan ng permit para magpatuloy ng operasyon. At isa na nga dyan itong Pasay 360 Reclamation Project. Disclaimer lamang po, ito ay base lamang sa ating pagkakaintindi o base lamang po din sa ating nakikita sa drone footage na ito kung bakit nila nilagyan ng space itong bahagi na ito ng Island A. Uulitin ko po ulit dahil lagi ko po itong sinasabi na rin sa ating mga vlog na siguro nga isa ito sa mga kasunduan nila kung bakit may ipagpapatuloy nila yung kanilang ginagawang pagtatambak rito ay wag na lang idikit yung mga ginagawang reklamasyon dito sa bahaging ito ng Pasay. Ito siguro yung kanilang napagkasunduan para bigyang space na rin yung mga
strukturang nakatayo dito, katulad na lang ng mga hotel at ng mga restaurant na merong overlooking or overview ng dagat ng Manila Bay. Tapos yung lawak pala or yung layo ng pagitan mula dun sa seawall ng bahagi na to ng Pasay at dito sa bagong boundary ng reklamasyon na to ay umaabot siya ng 250 meters yung haba, para na rin mabigyan ng way yung mga bangka o yung mga yate o yung mga barko na pwedeng dumaan sa bahaging ito. And at the same time is manumbalik rin yung ganda ng view ng mga restaurant na nakatayo dito at maging itong mga hotel. Sa ngayon ay sigurado magkakaroon ng malaking adjustment itong ginagawang reklamasyon dito sa bahagi na ito ng Pasay, since ito nga yung Pasay 360 Reclamation Project ay binubuo po ito talaga ng 3 island dun sa unang blueprint or dun sa mga sketch na pinapakita nila. So Island A ay sumusukat yan ng 60 hectares, Island B naman is 150 hectares at yung Island C ay 150 hectares. So a total of 360 hectares. Since nagkaroon nga ng pagbabago dito kung saan ay tinapyas nila itong bahagi na ito ng Island A, hindi ko lang alam kung ilang hectares itong inalis nila rito or aalisin nila dito, but panigurado magkakaroon niya ng malaking adjustment. Makikita nyo rin na kita nyo naman talagang sagad na sagad siya dito sa bahaging ito ng Pasay, dyan sa may mga seawall na yan. So malaking apekto din yan sa mga hotels na nandito at mga restaurants po. Yan din yung mga inireklamo din ng mga ibang guest or mga bumibisita rito na nawala na yung view ng dagat. So ngayon, sigurado kapag natanggal tong mga natitirang buhangin pa na ito, sigurado na mas lalo pang magiging maganda yung view dito, kasi nga manunumbalik or maibabalik ulit yung view ng Manila Bay. So mapapansin nyo rin na hindi rin nakaligtas sa dami ng basura itong mga reklamasyon na to. Napakarami pong basura ang nandito gawa nga ng nagdaang bagyo at ng habagat. So mapapansin nyo rin napakaraming damo dahil sa ilang buwan rin itong natenga at walang gumalaw dito simula nung ito ay masuspende lahat ng mga reklamasyon dito. Kaya naman sa susunod po ay i-update naman natin yung Island B kung saan ay makikita natin kung gaano nakalawak itong ginagawang reklamasyon dito sa bahaging ito, itong Island B. So kung mapapansin niyo ay halos nagdugsong na rin yung Island A at Island B. At yan yung isa sa mga malaking adjustment na titingnan natin in the next few months pa, kasi sigurado ay matagal-tagal pa naman itong ginagawang reklamasyon na to. Sa pagtatambak pa lang dyan sila sigurado tatagal, dahil minimake sure, sinisigurado nila na matibay at magiging walang problema ito pagdating ng panahon para walang aberya. Kahit naman itong bahagi na to ng Mall of Asia dito sa may CCP Complex, lahat po yan is reclamation din. At sa ngayon ay wala namang nagiging problema. And of course, ganun din dito sa mga tinatayong bagong reklamasyon dito. And yun nga po sa nasabi ko kanina, yung iba ay sinisisi itong mga ginagawang reklamasyon dito dahil nga sa matinding baha dito sa may Metro Manila. Dati pa naman ay binabaha na talaga itong buong itong Metro Manila. Wala pa itong reklamasyon na to, binabaha na po talaga. Kaya ganun na lang, lagi na lang tayong maging handa mga kababayan. Kasi yung dumating naman na bagyo, hindi naman tao ang naglagay yan dyan, kundi yan po ay natural calamity. So yun nga, dahil na rin yan sa global warming, dahil na rin sa mga kakulangan ng mga puno sa paligid, kaya nagkakaroon talaga ng sobrang pagbaha. Kung sana mas matataniman pa na mas maraming puno dito sa Metro Manila, baka doon pa posibleng mahumupa or hindi magkaroon ng malalang pagbabaha dito sa ating sinasakupan dito sa Metro Manila. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you and God bless po mga kababayan.